kwento ng isang lalaki na nakapatay ng 99 na katao na gustong magbagong buhay? Ano kaya ang ginawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? At bakit kaya nagtatalo ang dalawang anghel sa pagkamatay niya? At bakit kaya siya makakapasok sa paraiso? Kaya sa video natin ito, mapapanood mo ang nakakamanghang kwentong ito na tiyak na kapupulutan mo ng aral. Kaya simulan na natin. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos tulad dito. Noong unang panahon, mayroong isang lalaki na nakapatay ng 99 na katao na gustong magbagong buhay at humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya umalis siya upang maghanap ng kanyang mapagtatanungan tungkol sa kanyang ninais. Hanggang sa natagpuan niya ang isang monghe at tinanong niya ito kung patatawarin pa ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nagawang kasalanan. Nagulat ang monghe sa sinabi ng lalaking ito. Kaya't sinabi ng monghe sa kanya, "Hindi, papaano ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ipumatay ka ng 99 na katao na hindi makatarungan." Kaya't nagalit ang lalaking ito at pinatay ang monghe. Hanggang sa umabot ng 100 katao ang kanyang napatay. Hanggang sa natagpuan niya ang isang maalam o alim. At siya ay nagtanong rito tungkol sa kung patatawarin pa ba siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya't ang sabi ng alim sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at maawain. Kahit gaano kalaki ang iyong nagawang kasalanan, kung ikaw ay hingi ng kapatawaran at magsisisi, ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kailangan mong sundin ang aking sasabihin. Magtungo ka sa lupaing iyon, sapagkat may mga taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala roon. Kaya't sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na kasama sila, at huwag kang bumalik sa inyong lupain, sapagkat ito ay isang lupain ng kasamaan. Kaya siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at umalis sa lupain ng mga makasalanan kung saan siya nakatira, at pumunta sa lupain na ang mga tao ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, siya ay nadatnan ng kamatayan. Dahil dito, bumaba ang anghel ng awa na kumukuha sa mabubuting kaluluwa, at bumaba din ang anghel ng pagpapahirap na kumukuha sa masasamang kaluluwa. Ang dalawang anghel na ito ay nag-aaway dahil ang bawat isa sa kanila ay nais na kunin ang kaluluwa ng lalaking ito. Ang sabi ng anghel ng pagpapahirap, ang lalaking ito ay pumatay ng 100 katao, kaya siya ay makakapasok sa impyerno. At ang sabi ng anghel ng awa, ang taong ito ay taos-pusong nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay nagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang anghel, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng isang pang-anghel upang mamagitan sa kanilang dalawa. Kaya't sinabi niya sa kanilang dalawa na sukatin ang pagitan ng dalawang lupain, kung alin ang mas malapit sa bangkay ng lalaking ito. Kung mas malapit sa lupain ng makasalanan, kung saan siya nanggaling, ang anghel ng pagpapahirap ang makakakuha sa kanyang kaluluwa. At kapag mas malapit sa lupain ng mga mabubuti, kung saan siya pupunta, ang anghel ng awa ang makakakuha sa kanyang kaluluwa. Kaya't sinukat nila ito, at kanilang nasumpungan na mas malapit sa lupain na nais niyang lakarin, ang lupain ng mga mabubuti. At ito ay dahil sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang anghel ng awa ang kumuha sa kanyang kaluluwa, at siya ay makakapasok sa paraiso.
Kung gaano mang kalaki ang kanyang kasalanan, umabot man ito sa kalangitan, kung taos-puso siyang magsisisi at magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at tatalikuran ang mga masasamang gawain, siya ay patatawarin at makakamit niya ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala.